Specifically, brother, pila ka kuan brother. Itago na lang natin. Bro, kani murag makahilak siguro kaya na brother. Ay, grabe kasi. Mahilakon yun. Maalaala man siguro ni. MMK man siguro ni ato ah. Hi, mayong gabi. Once again, I'm Paulo Rodriguez from Aquila Software Corporation and welcome to our episode 5 of Vision to Ventures. Kauban ako karon is Mr. Bong Lamela, which is my longtime friend. I'm very honored na gipaunlakan ta niya as our guest for this episode, and of course our very generous partner, no, Sir Bernardino of the Bloom Coffee and Space. So, go bro, introduce yourself. Hello everyone. Once again, I'm Bong Lamela, founder and CEO of Moomanage. Hi everyone, I'm Bernardino from the Bloom Coffee and Startup Space. Yun. Alright, so actually this episode is all about business failures, no? So I think na this episode is very, how do I say this? Kumbaga mo very timely or very appropriate sa daghan startups na nagka-pop up sa Davao, because a lot of people are asking me, lalo na itong mga young entrepreneurs, wants to be entrepreneurs na, Sir, unsa day na, unsa day ang ano. And a lot of businesses, ang ilang ginapakita lang, gina-project is the success, but not really the failures, no? Which is also equally important nga, dili ta maabot kay nga sila success is 99% failure. Diba? So that's the topic for today's episode. No, what are the business failures na we've experienced, and you might learn a thing or two, or you can use as bad example, which is dili ninyo sundugon nun sa itong mga ipangbuhat. Alright? So let's jump right in. No? So let's start with the essential questions lang sa para chills. No? So brother and Sir Ton, no? What does business failure mean to you personally, and unsa inyong perspective in terms of business failure? Yeah, for me, I think business failure is really part of sa life gid nato sa business. No? I see it as personally, I see it as not negative. Before, when I was young, kung bata pa ako, mga early 20s, I had a lot of businesses also, no? Pero I see it as negative. You know, kumbaga sa akong sarili, ginaisip na ko na failure pud ko as a person, you know. Kasi wala na ako na but eventually gid na as I grow older, dagan ko na learn na gid na I see it as a positive thing na, no, it's not about lang tong loss of money, but nawala, but you gain something from it ba, you know, from failure you learn a lot of things, you know, you how to prevent your business from failing because sa inani na mga experiences nimo, sa inani mo na mga kaagi ba, you know. Yeah. So mas naging tong business nimo sa future ba. Kumbaga mas malig-on siya, mas maging strong tong business nimo because of those failures that nahimo nimo ba. Agree. Yeah. Diba? In my part, same sa gisulti ni Sir, I see failure before as kumbaga dili ka pwede magkamali, because we are program nga dapat di ka pwede magkamali. Pero later on, as nag-grow ko business, I ventured into business, entrepreneurship, I found out na necessary din siya nga component for success. Like what you said, nga 99% of success is made up of 1% of success is kumbaga 99% of failure. So I think I think it's not really about failure. Ingon pa ganin nila si Thomas Edison, nakakita og 1,000 ways not to create a light bulb. Murag inana ba? And then ika 1,001 niya mo patong time na nakay mo siya light bulb. So it's not about failure, but it's about tong stepping stone towards sa imong goal, diba? Sa imong Alright. So, bro, Moomanage is known for its resilience, no? Could you share a time when ang Moomanage murag
naka-face og potential na risk of failure yun. I mean, I think Moomanage is new pa yun, no? Sa Yes, ano. oo. So, have you mo magyud ang lisod ang pagpanukad ba? Correct. So, have you had the experience of like murag di na lang siguro nato na ipadayon or something like that? Well, for a start, ang Moomanage is a kumbaga napagid sa infancy nga phase, and then there was a time na ako personally as the brainchild of the idea, I have the concept. Nakaingon ko nga pwede naman siguro ni siya nga manual na lang. Adapt na lang ko ani same sa ginagamit sa gina-implement sa mga local farmers. So kato nga point, but then here you are telling me nga, bro, na isa ka ganing agri-tech nga company nga gusto mag-pitch. Basit pwede mo magka collab. Corporate. So mato nga anak ko nga, sige, let's give it a try. From there, the next na mga hardship nga na face na mo is katong pag-validate sa idea, because kaniya akong mga founders are still new. So kailangan nila og kaning validation, whereas kaning mga repeat founders, so kalimtan na nato ng mga dito na later on sa tunga-tunga nga mo Validate. after na sa mga iteration nga initial iteration nga sige mo na siguro ni dili man din mo tong initial nato na mga target, pero later on na shortcut magamay. So far mao pa to nga mo nga Sa inyo sir, sa Bloom, have you faced challenges before na murag nakaingon ka nga murag di na siguro nato na ipadayon ng coffee shop eh? Well, I think the challenges na na-face mo is about tung how, kasi dili jud ko, from a tech na tech na business ko dati. So nami call center before, and then agency. I don't know, agency natang tawag karon, pero before gina-call lang na mo sarili as freelancers before, and then alam may group of employees. Yes. pero karon agency nata. So gikan mi dira, and then I jumped into F&B na business, so very challenging sa ko kasi I don't know how to cook, I don't know how to buhat og coffee. So very challenging sa ko atong inana na part, and ang business si Bloom ang business ko asa nag-start ko na as legal gid siya ba? I mean registered siya. Oo. Kasi kung kita freelancers before sa tech na group, no need ano pa man ta mag-bear, tax pa na, kago kaayo. Pag abot sa PayPal, withdraw na to, buo, kuha na to, lami, dollar pagid. Dollar rate, diba? Lami ka. So, I think, mga challenges na mo, kanang mga taxes, business permits, building permits, fire inspection, may city, katong sa city health, and sa Sendro, may Ang regulations kato, that's the government regulations is really also challenging for me kasi wala ko ato na background ba. But eventually we were able to overcome it. We were able to find some right person na duulan para to help us guide. And also syempre katong pagparista na lisod. So I need to learn good every step good sa business lang. But from there, good, nakita na ko, there's a market sa, sa kuasa si Bloom na nakaposition. Kasi gikan ko sa tech eh. So, nangita ko katong lugar ko asa ko pwede mag-work. Isa ka sa mga market ni kumbaga Bloom. ba? Isa gid ko dito, kay nangita gid ko place where I can work. Na ako'y friends, na ako'y mga kaila, na pwede kong maging parts community ba? Na without obliging na kailangan mo attend kag inani na meeting, inani na unsa, inana ba. Ang just lang good ka na murag. Ay ko na okay, hello, we're friends here ba murag ana. So nangita ko ginana na so I think pag-position kay Bloom ato dili kay siya challenging eh. Kasi nakita na ako there's a demand. Nice. No? So brother, sa imong experience, what do you think are the external factors na maka-affect sa business failures? So, for us, Moomanage,
nakita na ako karon na potential na mga risk is kaning technology nga pag-adapt sa mga farmers nato. Kay somehow natay mga resistance nga during our farm visits, natay mga resistance nga na kita kay ilang mga sa wala internet dire nya dagko ka daw sa mga tudlo di kay nila pag magdubli-dubli og click and then ang uban ingon siya nga kato wala internet yun mao yun na yung major na mga problem basta naka sa farm niya ang ilang area is na sa bukid kay munaog pa sila para makita gid nila nga uy nada din dito ma-upload real time ang ilang mga transactions or nahitab silang farm and also kanang ang bayad sa kanang financing kay sila usahay bisag private ka they will think na basig na subsidy ani sa government or something na program sa government na sila na lang kay gusto nila kulang na lang ilibre tanan. Naging. Nakasigaran. Actually, that's also the thing with technology sa Philippines. Bakit startup tech, aside from katong mga business na so na. Ang isa gid nga nakita ng mga challenge is user acceptance gid, sir. Correct. Correct. Very tricky ang user acceptance nato. Okay, one mindset nila is if it's working, why change it? Why change it? Why pay for additional na it's already working man. Unya ang isa pod na kuan na is infrastructure internet, no? Unya kung ikaw ang tech company, appeal siya dapat sa imong proposal ang infrastructure nila. So it will cost you na unya ang tama pod ka na magbuhat ang ingon ani atong software, nga atong hardware na we need. Ingani ang presyo. Ay, mahal di ay. Dili din libre? Di ni libre. Dili din ni kuan. Nakoy isa ka client actually karon ang gipresyo na ko saya kumbaga murag sa laktod pa na pagka-istorya sa murag gibarat gani nako pagpresyo jud kay para lang jud ako ang purpose lang is para na ay mo gamit sa system then we can see the entire operations kung unsay niya. So gibarato na jud nako. Reklamo paghapon brother. Anya ang range na ako'y company nga na ilan. Dili lang ako mag-name og company. Pero I know one company nga before when I was still working. Nasa lagi trabaho na nag-fix sa server ba. Bali the work is only max 30 minutes, 45 minutes siguro na work. They billed us 300,000. Unya, nag-bill ko sa iya for the full customizations application. Ang range is around 100 to 150 lang akong gi-range na reklamo pa siya like kanang gani na uy mahal kayo something like that. So a lot of clients are like that no na kanang grabe po si na ay nga ba. So that's one of the main challenges labi na sa tech. I think labi na sa inyo ang space bro nga Yes. agriculture. Grabing resistance sa technology. Oo, grabe og sa technology. And access magpudgod sa internet, very challenging. Oo, very challenging. That's why sa among software, po namo na siya nga kumbaga mag-work siya bisag wala internet. Then once nga makasense na siya or nga na internet, automatic na siya mag-sync Mag-upload. o mag-upload Sync sa na. Right? Sir, can you cite a story or share a story sa amo na kanang personal failure na it really taught you valuable lesson in business? Personal story, I think, sa kadagan ako negosyo, some of it yun na kanang murag sideline lang ba, no? Pero katong sa pagiging freelance na mo, I think ang one thing na na-learn yun ako is trusting your employees ba, imong kauban, imong team na para makadelegate ka og task. That's something na na-learn yun ako. Which gi-apply yun ako kay Bloom tung nag-start na si Bloom. Kasi before, na ako the reason why nag-fail tong agency na mo, it's because wala may trust sa tao. Kasi once na ihatag na mo ang
ang access or ang communication niya sa among client. May balaan niya kung pila gid ang tinuod na ano niya. Ang gina-pay sa mo Correct. mabalaan niya tanan ba. So for us to limit that, kami ang kastorya directly sa client, you know. So since na kami ang kastorya, wala mi time na to market also or mangita pag another clients. Kasi kung mag-harming someone na mag-market, kabalo po siya kung pila gid ang rate. Kabalo siya sa... And then, eventually, i-mention yun na niya sa mga employees. Mo tong fear na mo to before eh. So mo to tong part na why na burn out me, and then we nakaisip mi na dili na lang. Just imagine sa una dagan kay ko employee na nakapangalan under sa kuha. Ang client abi niya, ako si Ton, ako si Lian, ako si Carl, ako si Ramon, ako si Unsa. So daghan kay ko Skype naka-open. Daghan kay ko Skype naka-open, Telegram, mga inana, WhatsApp. So ginastoryan ako sila tanan. But eventually na-sick ko. So I still need to work kay para lang mastorya pa ako, kay syempre napa si Ramon, napa si Carl. Pero live si Ton. Motoy multiple personalities. Dagan kay ko replyan niya. Ako nga delegate ang task. Pag ginahatag lang ako, ang summary na lang. And then i-QA pa na ako before na ko submit. So I think it's about how pag-trust nimo sa tao nimo ba, sa imong team. Kasi useless naging team, pasulod nimo siya as part of your team yet. Yeah. Dili team member imong ano eh. Reg na kay imong treatment siya na kay doubt sa iya ba. Ana. So I think which katong failure na to gi-prevent na nako to. So tung nag-start si Bloom, I started muna sa ako ang self. Ako muna gilearn na tanan kay syempre di mo kabalo maging coffee. So unsa no pagtudlo if di ko kabalo mag coffee. So gilearn ako sa pagimong coffee, gilearn ako magluto, gilearn ako tanan. And then that's the time na nag-hire ko, and then gitudlo na ko sila tanan. Eventually na-learn na nako i-let go tong kanang trust issues gani sa Correct. Oo, sa team. Mo gito ang pinaka sa mo. I mean sa ako atong reason na nganong naga-fail ang business is because wala kay trust sa imong team. Yeah, tinuod yun. I think trust is one of the leading factors yun sa labi na involving the culture of a business, no? Kay tama di ka sir, it's very important yun na musalig di kasi you hired him in the first place eh. Correct, Diba? So, correct. Tama. Di mag-make sense na dili kay ako lang din na So I think ang one pod na problem sir no, kung if you don't kanang wala kay salig is in terms of scalability. Dili ka ka-scale sa imong business because di man dyan na to kaya na dupan tanan. Mas Correct, kung sa ka-bright, yun na yung madupan tanan. Eventually, you really have to trust your team. Always ako I have this friend na iyang business, soft drinks, iyang business. Kusog ko iyang soft drinks, brother. Anong dealer ko sa Pepsi, Unya, siguro ingon siya, kay labi nag-December, peak season, kay mag-usahay ka ng masabay sa ko, siya nga, Pao, kani sa kubi kay mag-deposit og kwarta mo bayad sa muhalin kaya gud siya mo revenue og 1.2 sa isa ka adlaw. Labi na peak season, Christmas kusog jud kayo kay sa beer, soft drinks ba. Ang saya nga. Yang anong dili man nimo anong musugot mo ka nga ikaw pa tabang mo sa pasan, siya pa mo drive, siya pa yung labor. Dili mo gud masaligan ang kahira ang kuan. Anak ko nga tiglisuda po siguro magpadagan og negosyo ngayana I mean unsa man mo pag scale na ikaw pa tanan ikaw pa yung mga range anong mga case sa soft drinks, di ba? So dapat na kay way na to delegate, to trust your people yun I think very important is kailangan maka-learn ka how to build tong sistema na to ba. So I'm not talking about system na IT na system but business gid na system ba para for you to have control gihapon sa mga team pero na kay trust sa ilaha ba. More siya kumbaga franchise nga setup. Dili sa franchise pero Set of procedures, sets of rules, company policies na dili nimo need akuon kundi para ma-delegate nimo to and then they will follow tong system na mga gihimo ba ana gani.
isa po sa akong nakuha na is because sahay kita mo na as a business owner, dili pa kayo mature po na nga tong mag-isip. Isa po na. Nga, at some point, mahadlok ka nga, makopya niya, gibiyaan ka niya. Oo. So, pero later on, the more nga magkataas ang experience sa business, I think makita ni mo na it's better dahil nga isalig niyo sa ila if mo stick siya sa imo, then that's good. Pero pag delay, let go na lang na to. Yeah, kabalo ko what's interesting about it kay napansin ako, the more gani ang tao na kanang hadlok mo pamimbe na kanang dili ko masalig ana kay kopyahon ako ni gusto or dili ko masalig ana kay unayon ko ana. Sila tong mga tao na sigig ka-experience nakawata. Yes. Unayon. Yes. Kaya naman atrasado man gud gadaan and it will always reflect on how you treat your people. If ikaw mismo business owner ka, wala kay salig sa imong tao, ang tendency is ang imong tao pag naa ka, maayo iyang tanaw, maayo iyang trabaho, kaya naamang kain na si Sir Juan. Pero pag talikod nimo tara, wala na. Ano man, because mindset nimo daan, mali naman gud siya in the first place. So, this question is for Bong naman. Bro, kani mo rin makahilak siguro kaya na brother. Ay, God. Kahilakon yun. Maalaala man siguro ni. MMK man siguro ni ato ha. Can you share your story sa imuhang entrepreneurship journey ba na how you got here na ano kaya taon-taon naman kita nagkaila no pero I want you to share it na gikan sa imo para damang-dama ba. Well, at first, nagsugod gid ko nga kuan. Kumbaga, I was once a network marketer. Yeah, kumbaga, natay mga experiences, mag-power. Oo. And then, pero, ang the best po dato na experience is, kumbaga, early ko na-involved sa mga kanang rejections, kanang trainings, personal development. Mo to siya ang first introduction ako sa personal development. Kay before, kumbaga, wala man na gitong lugod. Nang unang-una, we're not from a business family. Siguro na yung mga inputs about business na ginahatag, pero dili siya pareha sa karon na structure na to. Na-start ko dito and then later on na-expose ko. Then, na-involve ko ng manufacturing company, manufacturing / direct selling. Then dito po na daghan po ko na-learn dito ng mga especially sa term sheet. So kung wala gid mga technicalities dito mga abi na ako before na mag-start kag business, plug and play na. Kung mao na yato ng unang na istoryahan, mao na ni. Pero along the way when money comes in, it's a different story. Oo. So, mura nahulog nga dati, equal sharing or money mo share or money akong share. Pero later on, murag prorata na. Oo. Murag, wala lang ko ni duty. Mo lang na akong na-share. And then, eventually, natay mga few friends nga kumbaga na experience with mo ito ay life-changing. Na ako yung mga few friends nga nag-propose na sulod nga business. Okay lang, dili lang nato ay mention na itong mga Oo. Di na nato mention, pero Atuan na lang na silang iguan. Blind item. Pero katulad na ako nga experience so far, wala man sa ingon nga nagmahay ko ato, but it gave me the edge ba kumbaga sa karon na peers walay laing entrepreneur nga same sa ako. Kumbaga naka-experience of pila ka millions nga loss. Oo. Specifically, brother, pila ka brother? Itago na lang Range. itago na to nga damages. So, kumbaga, pwede pa lang to nato magamit nga pambayad. Oo. Daggan na kayo na house. Parang napa ko yung mga experience ng mga involvement, mga Yes. panahon na bro. Mag-competition mo gini mo mahimo ana ba? You were there. You were there. Kita to. So, kato po nga part, when it comes to kanang i-black and white tanan, kanang mga contracts, somehow kato nga part, mag-apply po to ang karang trusting your kaning business partners. So, kumbaga,
Kining pagpili mo na to mga co-founders, somehow karon murag na nakuha na nako bang murag somehow kailangan na to i-de-risk atong self. Kay not all the time nga sila naadira. Usahay biyaan kakalit. And then once nga sa akong case, naingon ato, and then ikaw nagsagubang sa tanan. Then later on, ko nga, if ever nga mag-start up ko sa sarili na another venture, to make sure nga kung dili manggaling ni sila mga mayang tao, at least mga coachable. Kay, kada, kung di magod sila, kumbaga kung angas na daan or veterano na daan, kabalo na nagminal dito, later on, pag mag-start sa business, Maldito na yun. maldito na. Kabalo na ka, once nga nanay opportunity nga pwede na sila ipakita nila ilang tinuod na colors and then igrabe na nila. So ano kung matay no? Mga dig na nag-request ato ang audience, brother, na mga ano daw ta. Mga range sa figures na lang. Mga pila din. Mga pila. loans. Siguro mga sa akong nakikita og sa mga ay sa akong na account before og plus katong wala na account almost mga kana siguro mag-range sa mga patas. Sakto yun. Kato atong mga nakuha ditong mga panahon na 10% ra gyud ito sa Byron nonon, brother. Gamay ra kay ito. Agoy, ginoo ko. So, mao na siya, guys. I think ang one of the lessons na ako ang naano dito, no, which is funny. Kasi surya ba kaning amot lang ha, pero kaning kasagaran tao ba kung imuha ganing operan og legit na investment, legit na business na kanang long term, yung returns, explain na ni mong tarong, pakitaan ni mong documents, legit yun na documents, dili mo invest. Dudahan ka, pero imong ingnaw niya isa ka bulan, 30%, so mo invest. Kasi I think ang Filipino Filipino yun no murag or I don't know lang sa other countries pero I think tanong akong Filipino nag-rely yun sa quick scheme na money kanang quick Get rich cash, quick. ano ba? Correct, diba? Most of us rely sa Lotto, sa Lasto, sa Tres, diba? Correct. So, diba, like, mas ganahan ang mga tao mo appeal sa kanang mga times 4, times 4, times 5, diba? Sa isa ka bulan. Familiar. Familiar ka. So, than really mag-hard work. Pinood sir. Yeah, nakita po na ako nga kwan. Nakita po na ako na sa tawagan karon na based sa akong kwan karon mga realizations is it's the lack of education sa ato pong mga investors or mga siguro in general ng Filipino. Exactly. Kay wala kay isa ka or wala avenue for them to learn corporate business, corporate investing. Kumbaga, ang atong hibalaan, baligya-baligya ng gid. Pinood. And then, here comes nga kanina mga schema. Quick lang ang money nga makulat na kayo sa kabulan. Although, possible siya mahitabo, pero dili sa kabulan. Dapat kumbaga, for kita na mga entrepreneurs, siguro mag-take time punta nga mag-educate gamay. Kay, kumbaga, kana na mga lessons, manggod. Once up po na siya muagi sa ato, manggod, and then, you need to grab it. Correct. You need to grab it dyan na panahon. Actually, no, interestingly, recently lang, we joined parang startup planning for Davao. Unya, it was mentioned about Davao Angel Investors Network. No? So, ang isa sa mga items na I raise is that actually there are a lot of people in Davao na naikwarta. They can finance, they can do angel investments. It's just that a lot of them as well are not, tama ka brother, are not properly educated as to how investment really works. No? correct. Most of them, pag mo invest ko og 100,000, after a month, nahimo ning 200,000 or naay 150,000. Ba, kung palito na ko ang sibuyas ug Jace, baligyan ako 15, ako 5 pesos. Ana ang mindset nila sa business ba? Where in fact, in reality, samot pa sa tech. For example, si OpenAI, no? So, some of us knew the company kay, nag-launch sila 2019? Yeah, 2019. But actually, nag-exist na sila 2014 pa lang.
No? Tama. So, how many years na wala income, wala ano? 5 year, 14, no? 14? No, 19. Oh, yeah. Wala ba? 5 years 5 years, na long sila na term. ano. And then they were not actually profitable when ano pa. They Ang started. Amazon, I think, took them 20 years for them to have a positive cash flow. Diba? Niya, funny ano ba dyan? Kaya it was also included on that planning na mga success stories sa startup daw. So what's a success story? Yes, if you have a positive cash flow, and then if that's the case, then sari-sari store, tatanan. Correct. Diba? Positive yun yung cash flow. Pero it's not the reality. Sadly, dili magyud ingon ana ang startup. No? Yeah. And I definitely understand why a lot of people, a lot of Filipinos specifically, is not really opting to go to start a business. Tama ka sir, government regulation padaan. Pahirapan. Kahirapan. Di ba? Tax. Tax pa. Niya. Lisod jud kaya magsugod og ano. So, I think this is very kuan na discussion, no? Kumbaga mo real talk na kuan ba, no? So for the Filipinos out there po, if you please kanang ano na tanggalon na nato ng paspas na kwarta na mentality na sana get rich quickly na ano mentality because dili gid na siya mulahutay. Kwarta na sa hangin, di ba? Ingon ba sila? Correct. Moving forward, bro, how did that experiences take a toll on you emotionally? Ay, grabe to. Siguro mga almost 2 to 3 years. Murag dili ko ka makatulog. Grabe. Nang anxiety, depression. Magani, you were able to, once again, yapon, cope up with that ba? Murag buhilak na yun ka, brother, ba? Grabe mo ang kaagi girato, no? Ito na experiences ba? Oh, di lalo Ito na na. experience, I mean. Imagine kung sa mo, wa pa man gid ko ingon ana na experience na like maabot og pila ka milyon gid ako ang loans. I hope not. Oh, I hope not, di ba? I hope not. Karon gani, actually kani ako funny. Kabalo kasi Steve C, gihimo na ko na ano na inspiration si Mr. Steve C of si company Steve C. Greetings. Great deals, yeah. I actually gina ko siya na inspiration because he was in debt, I think 32 million if I got it correctly, 32 million. And then he was able to pay it and they became Great Deals now, which is a very big company, no. So ako akong loan wa pa man niabot og unya usahay ma-discourage ko. So usaha mami kapuyan kini puy mo gay mo ana gani. Yeah, labi na father ka. Yes. Tanaw ka sa imong anak na dili nimo ma-provide kung unsa iyang kinahanglan, unsa iyang kuan. Maayo na kinahanglan tong rent, kinahanglan igang kayo sa balay, magpula-pula imong anak, mga ano ba? I mean, I know that it sounds mababaw for someone listening for some, pero as a father, dili siya kuan na feeling kanang syempre gusto nimo i-provide ang kuan pero you can't because kinahanglan pa nimo magngita pa kag payroll, kinahanglan nimo pag-ingon ani. Kinahanglan, daghan ba kayo? Napakay loans, napay, di ba? So, samot pa tayo mo. Grabe to. I mean, the numbers. Katungat time, during ito, especially sa emotional nga o sa mental na part, kumbaga, every time nga gusto ka mo recover mo na ito nga time, gusto ko ito mo recover, kumbaga, na-experience may magsagit sa likod ba nga, nangita na po kag problema. Na nagiging problema kita lang. Ang tagam ba, no? Pero nakita mo na ako sa sarili, kumbaga, dili man ko pwede dapat magduwala ni. Oh, correct. Kung magsige ko ani, kung magstay nga depressed, niya, wala na ako nang nakita sa balay. Kumbaga, kung ikaw ra sa CR, naanak nila pero nga, ginabato nila na yun. Dugayin mo na si CR Kumbaga, every time na ma-mention na nimo or na may investors na mga manawag, kumusta na, mangurog. Every time matulog ka, makamata na lang ka kay, kanang feeling mo matulog ka, binimog nakatulog kang dugay, pero pag tanaw nimo 30 minutes, sumanay ko nakatulog. Kay grabe ang stress. Then, the good thing lang kay napod tayo mga few founders po na mga kaila nga oy bro kumusta ka dira naga-check sa ato nga unsa na status kay base daw niambak na daw nga so sa among part kato nga time ginahimo lang to namong joke nga so
na ko yung mga kailang, Brad, nasa iya na itong kwarta ni Ambak na. Wala. So, na-leave yung quits na sa iyo na bala. Pero, mo to, so far, sa akong experience ka nga time, grabe gito, murag, mo to'y nakita na ako nga darkest moments akong sa karon. Pero, na-realize na ako karon nga, somehow na part of me nga naging thankful po nga naka-experience ko nga to ka lala. Kay kanina mga problem nga maabot sa kaning mga start murag di naman kani pareha sa una eh. Oo. Murag dili challenging. Oo, ako nga kung maglitsod may karon og kang mga few funds for sa rentals or pag-setting up sa mong company murag sige lang tagay lang kong time ma-arrange na ako and then ang kanindot lang po dato kay gi-learn ako unsa gid ang investing. Nangita kong coach sa Manila nga sali dapat day. What could have worked better sa katong time. Kung unsa dito dapat na kung ano. So it all boils down sa basics. Nga dapat sa term sheets ninyo daan. Kabalugid ka dapat unsa gyud para sa imo, para sa ila, para sa investors and everything. Correct. So naay mga kanang mga clause nga dapat na unsay buhaton nimo for kanang moabutan ang point nga dili nimo mahatag sa ila nga somehow namo gyud ubang investors nga wala koy preno automatic dito sa social media nya mas mo damage na no imong company ang reputation Tinood. tanan mga investors mo magsigig iniksitay na Ang naka ano pagid ana kay if someone will rant gani, correct musunod-sunod na ang ano ba, mag-create siya og domino effect sa other Yes, oo. investors po. so kanang especially na GC once na makabasa na sila sa mga rant eventually sir kumusta mangutana na sila I heard si nag-pull out might as well sabay na lang pud mi kay para maka-safety Actually, that's what happened with Silicon Valley Bank, di ba, sir? If you're familiar with what happened na pag ingon na, uy, wala ni kwarta ang pag-pull out, ang ending nag-pull out tanan, diretso na ginoon, oo. So, kana na mga dapat mabuhat po na siya close, especially sa kaning mga ato karon ng mga bagong startup nga mga companies. Yeah. Dapat, kumbaga, somehow na ay mga mentors nga maka-guide sa mga uprising ng mga technopreneurs or ano ba? Yeah. I think one of the kuan pagidana mga sir is kani one thing I've learned po dip sa to experience po sa una sa to mga kuan is it's very important to have black and white yun. Correct. Na Grabe gina. lawyer and ano gid. Kay when we were starting, ang mindset mga to, inamigo? Inamigo hay ragod. Pila na di mo kinahanglan magkunta. Pero karon na medyo nag-mature na ta sa business. One thing I've realized is always important to have a written contract. Kay at the end of the day, yes, you may be doing business with your friend, you may be doing wala may question na. Pero you don't know the future ba? Tama ka ganina, one factor is that if wa ta kabalo sa panahon pag naanay karon okay kay mo kay wa pa may kwarta pero pag naanay kwarta mo sulod wala na usab na hunahuna uy ngano ingana ra nimong bahim nganong kuan nga wa man kay trabaho uy kuan ay ana na that's one ang isa is that labi na sa to pamilyado bita bro so dili gyud malikayan nga nay mga emergency cases makuot gyud kay di ba like yung mga ingana na instances ba so at least na something na binding na it can prevent those falling aparts na kuan. Sa imong case, sir, you haven't experienced anything like that na kanang falling apart with partners with Actually, nag-partner mo gud ko with kanang older gid sa ko So I don't have any problem. One thing na na-learn lang gid na ako or advice from sa ko isa ka friend na isa pud siya ka mentor nako is kailangan makipag-business partner ka sa someone na dili siya ga-rely sa kita ato. Na siya own work ba. Kumbaga, nag-invest siya because he wanted lang tong money niya to grow rather than na matulog lang sa bank ba. It's not really katong nag-invest ko kasi gusto na ako ma-times 2 times 4 ng money na ni. Katuman ang reason ng magkaroon ng problem like kanang problema ni Sir Bong ba na pwede sila mag-pull out mag-lock sila. It's something, once na nag-invest mo good ka, it's something na, the risk na yun. Exactly. Pwedeng mawala kasi it's called investment eh. tama.
Diba? Yun. Dili man siya, nag-invest ka, business to eh. Diba? Wala man ka nagpautang. Correct. Diba? Wala mo nagpautang, nag-investment ka. So you're part of that business, mong good na, diba? Imong money, part you did to sa business. Dili tong gihuram na ako, I promise to return it sa mga 1 year after, Yes. 2 years after, diba? So, wala ko ka-experience sa anak kasi, kaya ako ang mga business partner, usually older ko. Naka-business partner ko, naka-age ako, pero ano lang to siya, it's a matter of away lang with kanang sa work ba. May nana lang to na issues. But, I think it's about, unsa po siya, communication ba, between sa mga business partners na, let's discuss inani, how nato i-delegate ang work. Kasi, di ba, are you going to invest money and then, unsa lang ka, dili ka Tanaw-tanaw mag-work, lang. or mag-invest kag money and then you work sa company also, I think dapat po na kana siya ng mga point dapat clear po na siya dapat na nabutang gid na siya sa inyong sa mo anak case no kay katong mga business partner mo gid na ako like karon na may construction na group wala gid may contract pa although kabulokon na dapat black and white yun but since na inato pala mo gid siya it's not really but I've been working with them na since dugay na gid kay dagan may negosyo nag LED mi nagsanina mi nag real estate pud mi mga inana ba. So, pero halos tanan to wala gid may gikita. Nag-lecture manok may wala gid may nakita ba. Pero it's a fun, dagan mi na learn, na-learn na mo ang personality sa isa't isa. And then eventually karon na partnership na pud na mo. Kabalo na may how na mo i-work mag-work together ba? Kabalo na mo, ikaw day help ka sa accounting. So, ikaw in charge sa accounting software na to. Ikaw hawak ka sa money, mag-manage money. So, ikaw mag-manage ang money. Ako hawak ko diri. Hanap. Nanay assign daan. and I think mao na siya pinaka the best na pagbuog sa imong core team Yeah. sa isa ka business kay kumbaga tested ng buwa. Grabe na. Battle tested na mo. Grabe gid. Naglechon manok may complain ko dati na why is it na dili siya ang isa dili kay work ba tapos ang isa inani. But eventually na-learn ako ba okay dito na ako na-understand dili day niya ni bread and butter kumbaga ba. Side hustle lang niya ni. So dili you should also understand kumbaga kung ako to siya ba dapat sapton sad ko ninyo di man ako bread and butter I have family to feed. Correct. Sideline lang nako ni if unsa lang pud to if 10% of my time ako ilaan dira accept it kasi kabalo naman mo from the start. Diba? Exactly. Diba? Kabalo naman mo from the start ni nanis. Eventually gid na understand na ako to. So dagan gid mi business gid. Even nagsulod mi sa e-commerce ato. Pulo gid mi tag 3 AM mi matulog, set up lang ng e-commerce, Stripe. Yato take dili to sila mga IT Wala gito mga hustlers lang. Hustlers lang. Naging mga anak negosyante, na uban anak negosyante, pero hustlers lang gid ba gusto pod na sabayan lang pod tong ako ang dream ba na eventually magkaroon ng comfortable life pa. Going back sa katong katong invest the money nga you can lose gani. I was actually the I think for the next episode. Actually previous episode ani. I was with Joseph Leharde the West Kid and kay nag-aaral mong kog trading karon and interestingly, ang iyang first lesson sa ko is financial planning. Ingon siya nga, sir, ang mali man gud sa kasagaran, investors mainly, is that katong sir, tama gid kay to na mo invest kag kwarta and then you're expecting na kana siya nga money kinahanglanon kini mo ba kanang maugot imong bread and butter na kwarta na uy dapat kuan mo dayon. So that's very wrong, no? So murag as a lesson as well na if you invest in something, make sure na you're willing to lose it. Kay investment man to siya. So, mo gito kung tama na financial planning kay if you trade, labi na pag sa trading is dapat walay emotions, no? So, make sure na you are willing to lose na katong money na imong i-trade. Sige. So, since we've discussed about the failures and mga MMK moments, no? So, how did you rebuild yourself, bro? Kani ang form of inspiration nato sa atong mga listeners. How did you rebuild yourself from that
from that experience. Kasi dagan mag-result to Oo. suicide or Correct. drugs. Exactly. Or probably, empleyado na lang ako balik kay sigurado pa ang Or sweldo na ako able to itong bounce pa. back ba from it. Nang una, of course, tungkol po na sa, siyempre, namatay family. Ako yung mga anak, sila po lang naghahatay sa strength nga to move on, to move forward. So, katulad ng mga experiences na ako, kumbaga, mo po to siya, kumbaga, nag-reflect ko sa akong sarili, kung saan ito ako mga gipa mong buhat. Gina-recall na ako nga, kung sabay mag-work ato nga best, unsay makuha na ako ato nga lesson, unsay makuha na ako ato nga mga strategies nga pwede na ako magamit sa ako sa next na ako ng mga businesses. And then later on, na mga few friends na nag-invite sa ako sa mga Mga gatherings, business groups. and then makadungog ka sa mga ubang mentors dito ang it's always part of the faith ug kaning sa part sa success sa imong business. Nga moagi kay nga na also ang karakter nimo ma-develop. Kaya once kumbaga grabe to nga tempering. I mean dili to siya Grabe yun. to Grabe yun to, bro. Grabe kayo eh. Balik million niya, grabe na. wala to siya nga kumbaga wala to siya nabuhat for 10 years, gibuhat lang to for almost 2 years. Murag grabe dito ka na-compress to nga experience. Tanan mga stress, depression, grabe gito. So, anak ko sa ako sarili nga, siguro pag abot na ako sa next na ako na venture, I'll make it sure nga mahanay na ako tanan. Dili man siya ingon perfect kay, I mean, work in progress pa man kita. Naiubang mga butang nga malikayan. And then, ako mga partners, kumbaga, ma-assess na tugdarong, ma-de-risk na ito atong self, mga sa term sheets, especially sa term sheets. Dira sa basics sige sa pag-setup sa business, murag dira gid mag-matter tanan, dira gid it all boils down sa Sa foundation sa foundation, sa pagkuha pa lang nimo sa imong team, Correct. even sa pagplastar sa finances, brother. sa financial planning, stock planning. Kana wala man ginagin natudlo sa ato. Exactly. Wala. Dude. Later on na-figure out na nimo, wala na problema na. Experience is the best teacher, gid. Correct. During that time, wala pa tayong mga avenues for corporate na mga businesses. Wala pa tayong masturya na mga businessman. Kaya hindi man sa maging storya sa ato. Oh, mo lang po na, no? Siguro ka na sa on point anang mga businessman na makikistorya sa imo. I mean, I don't know, pero siguro some of them, murag dili lang pud kayo, murag gani ka nang na-feeling na kanang diha lang sa mo kay diri lang sa amin. Murag ana gud na. Murag na sa mga barrier. Murag na barrier ba? Mo nang actually that's the thing na gusto na mo na tanggalan na kanang we can collaborate with each other, we can learn from you, it's very important na binaka mga experience na ng mga business owners. No, it's very important na kami po na nagsugod pa, maka-learn po me at the same time giving back po sa katong mga nagsunod po sa amo. Unya lagi ma-share na lang ako, isingit na lang ako, no. Murag ta ba na kanang there are a lot of kanang younger entrepreneurs, mga young entrepreneurs mo maganda. So there are younger entrepreneurs na kanang tanawon nimo sila maybe because of the information age, like they're learning a lot how to sila sa AI mga everything, and then paminawan nimo magstorya magkuan mo Kuyaw na kayo. kuyaw naman kayo ni sila. Pila na di kami yun ang naagyan eh. Wala na ako ang maanuhan ba may guess ingan yung mura ka sa istorya pang inangkol nga murag bata pa mga gadong murag dayo pa mga ka murag ana gan. Oh, di ba sir, no? I think it's also one of the we create how do I say this? We create a culture where knowledge sharing is there, where mentorship is there, where open communication is there. Unsa din sir? So din And ang isa pod na nakanindot when your experience sa business or particularly in life is that the more you learn things, the more you realize nga kulang pa gid kay imong learning. Correct. Mo gid na ako may impact sa kuha, bro.
Actually, karon nakita po na ako na po yung changes, especially diri sa Davao, where nanay mga ang ecosystem, nga nanay mga mentoring, hinahinay sila Which is very nice ba, which is, no? which is very good na nakita na ako nga at least ang kaning mga musunurin na mga entrepreneurs dili na gid sila mag-start nga From wala, zero from yun. zero. Oh. Nanay somehow guide, nanay mga ang government naga-extend na po sila sa mga initiatives nila na to nurture this kind of these people. Kaya katong nga time sa amo, nag-start mi lakas ng lobre capital. Anak yun. Mo to'y grabe gid nga anak ko nga diri kay not all opportunities nga tan-aw nimo good ambakan day diretso. Oo. Kay well, especially kung if the uh, promise nga earnings is very high, na somehow kumbaga naaday siya kakibat nga wata kabalo. Yayaman ka dito. Yayaman tayo dito. 6 months, may hammer ka na. Familiar kayo. If it's too good to be true, then probably is. Diba? Correct. Exactly, yun, sir. If you're starting out, it's good nga gid mangungutan na gid ka. Tama. There's nothing wrong. It doesn't make you less of a man, of a person nga. Kung mangutan na gid ka, may problema. We're not born nga with all the information nga naa. Oo, tama. So, mangutan na ka sa experience nimo kung tama ba ni or dili. Pero katapong imong pangutan katulad pong tama po nga tao. Actually, ka na po. Atong makaingon po ka na na-experience. Nayagi. Ano yung agi ba? Like, di mo po ka pwede mong utana o plumbing. Sa doktor. Sa doktor, di ba? Correct. So, munang, like siya mong problema, di ni mo mapaayo yung gripo sa doktor, di ba? Correct. Kita mo hindi mo tawag nurse. Lain man. Actually, katawa, pagpadulong naman din mo, ginamong istoryahan ni Mrs. na kanang, usahay, magtambag, labi na sa to, like, kapasamo, like, kami itong mga parente na ng mga tito, tita, mga uncle, na mga, maganang negosyo nga kita po kung maminaw ka sila magpatambag ang negosyo nga nag-standby mo sila nag-inom ra man to sila tibok adlaw niya maminaw ka sila tambag murag di man siguro ni maoy di ba na ikaw ay mabunaw naon kung isa tong tao na imuhang gusto yang life na makita di ba Tama. Pero, na-realize po na ako na there are some people gid na born na maski wala sila experience, they're born na maging teacher gid siya ba? Correct na. Maski wala sila experience, they know how to teach you pud sa katong certain things. Di ba? Maski ta nag-iingon na, so ano ko pagtuo sa imo na di man ka, let's say, di man ka financial advisor, or wala man kay background sa business, wala kay background sa banking, pero yet you're here talking about finances, di ba? But there are some people gid also born sa inana gid ba? Na maging teacher gid siya ba? Maski wala siya experience, maski wala siya katong pero more on I don't know unsa term bookish ba or naga-read siya and then naga-share siya sa information or mas dali niya ma-explain Correct. itong mga nabasa niya and then for you na mas dali po di mo ma-understand. Digestible kayo. Probag kung sa academic term pa is pedagogy of teaching maya nga terminology. Napisang na di po nato malikayan na naging mga tao po na inana. There are some a lot of like makita po nimo sa TikTok, diba? Sa YouTube. Dagan naga-storya about business maski sa pagkabata siya. Kuya na kayo mga storya about investments, diba? Correct. Pero I think naman po sila point somehow. Yeah. I think ang rule of thumb, ako always rule of thumb is I always tell maski sila mga staff na kung maminaw mo someone, you always one skill na you should learn is that mo filter mo sa kung unsa tong sa inyo katong kumbaga ilabay ang bukog kauno ng unod na ba kay yes there are actually a lot of labi na karon sa information age how nakaayo sila mag-research and all Tama. how ma-explain Lalo po yung AI nga mo tabang po rin kuan. yeah exactly so you need to filter out and I definitely agree daghan po gyud tao na like kanang wide ilahang range of learning ba na Kasi wala man pagay ka ng one rule fits all ba. So pwedeng pagka-learn niya, pagtudlo niya sa uban, might work and might not sa ato or di ba? So pwedeng ang ato ang mentor katong nag-experience kasi mas mag-fit to sa tua.
pwede pong for some na katong nag-start pa lang, pwede pud siya dito siya sa katong wala pud experience but more on a learn lang pud niya. And then mas kaya niyang i-explain in layman's term kumbaga ba. Diba? Tinood na-recall na ako nga, kumbaga, na ubang mga mentors na ang mga stories sa ilang mga mentees, ma-share nila sa ilang other mentees. Mas ma-explain nila mas ma-explain, oo, better yeah. ba? Ano gid na ma-breakdown nila nga kung sa yung technical Sa nahitabo, sa technical nga reasons nga nang ani nga nag-cause ana nga mahitabo nga tungod nga na kay ingon pagay daw nila even false na po sila yung stories. Oh, correct. Joke, anong nung joke ano ba na? You're not technically useless kung wala kay ano ba, like, wala kay skill, wala kay talent, wala kay experience. You're not technically useless because people can still use you as a bad example. Tama man, no? Tama po. Ayaw ko ninyong sunduga. Ayaw magsundog. For professionals only. Oh. Tama, dude. Yeah, tama. Alright. No, very good talk, no? So, I think for a wrap-up, naalala ko yung last question na, so, let's start with Sir Ton. Sir Ton, if you have this one thing na you can change sa imuhang past, business-wise, or maybe let's include personal stuff na you'd like to change, na it can greatly affect who you are now and your, what's that one thing? I think wala ko gusto i-change. Katong mga experiences na ako, failures, very grateful ko ato kasi nahimo kung karon, kung unsa ko karon tungod ato ba. Well, syempre, looking back, inana ang karon na thinking, pero katong sa una, makaisip ko, gano'n man ako nigagian, ay Lord, gano'n ako pa man. Diba? Sa kadagan-dagan tao, pila tao sa kalibutan, gano'n ako may gitagaan, ani. Diba? Pero, karon looking back, makaingon ko na thankful pud ko ato ba. Kasi kung wala pud itong mga failures na to, experiences, dili pud na ko to sila madala karon ba. And dili na ko ma-build itong mga things na gusto na ako. Still, yun pa niya, work in progress ba. Pero, unsa na ba? Naana, pero layo pa. Yes. Diba? Malayo na pero malayo pa. Malayo pa. Or malayo pa pero malayo na. Ano na? Pero, kato ko lagi ko regret, wala ko regret. And, always na ko gid pray na untatagan po ko more wisdom para ma-understand gid ako ang things sa tanan, no? Na katong mga things na ug ma-accept na ko itong mga things na dili na ako kaya i-control. Ug katong mga things na di na ko masabtan na ako. Pero ug katong things na kaya na ko i-control, ma-control na ko tarong ba. Tama na. Mga gina siya. So, ang failures, I don't see it as a failure, mga gede. Diba, work. It's just a stepping stone, kumbaga ba. Path na to para makaabot kita sa to ang gustong matuan ba, sa to ang dreams. Diba? Kasi dreams without goals are just dreams. So, kailangan yun na to itong goals na to, i-break down na to. So, kailangan yun na to tuwagihan ba. Tama. On that note po, sir, di dyan ako malimtan. I forgot maybe si Einstein siguro ingon niya nga if you're not failing, you are not trying something new. Correct. So it's very important na you always try things, no? And it's ito yung elementary ko, it's okay to commit a mistake. Always ang nakabutang sa kanaging mga ibabaw sa blackboard na it's okay to commit a mistake. Binawag, it's okay to copy your shipmates answer. Pwede yapon. As long as tama ang answer. Diha lang tama ang pildi kung mali po ang answer. Correct. Pero siguro kung nalang gid pud ko i-change, siguro mas naging risk taker pa unta ko sa una pa. Very nice. Kana lang gid. Mas Very naging nice. risk taker unta ko. Actually, maunta na kung ikopyaho na answer mo, kopyaho na lang ginako na answer. Diba, no? Kasi kung mas naging risk taker ko sa una pa, mas dagan ko og experiences, mas dagan kong failures, mas grabe siguro ko kakubalon karon ba kumbaga gani. Tama. Diba? Kumbaga ba umok pa kaya man sa pilay wala pa ka butog milyon akong utang eh. Bilibit kay ko. Parang hindi ko gusto makalearn na ng mga... Well, dili ta gusto. Pero the thought na grabe, inana kada ko problema ni mo agihan ba? Na kay family to feed,
yung mga face pa ng Gugog mga ka, gano'n. investors ni mo, diba? So, that's one thing po na, gusto po ni mo somehow maka-learn ato ba? Pero good thing na di na ta mo agi ato kay mag-learn na tayo. Tuna na lang natin siya. Mag-learn na tayo, sir. Yeah. Actually, I've read this one study in, I forgot Harvard or Stanford, but there's this one study, where they interviewed a lot of older people, mga 80 plus na yung pang interview. And the come up with, ang question nila is, kato, the same question na, if you will change something in your life, unsa ang inyong that's their answer actually. Moto'y conclusion sa study na a lot of older people are not really regretful sa kung unsa tong mga nabuhat nila. But they're regretful sa kung unsa tong mga butang na they should have done. Okay. I should have taken more risk. I should have done this. No? Nag-travel pa ako a lot. I should have loved more. I should have have time with my family when I can, no? So, those a lot of things na wala na to gibuhat because we fear and we fear daghan taog mga apprehensions daghan pero at the end of the day those things mo to tong mga i-regret pag abot sa panahon na may pagibuhat na lang ako to, may pag-i-startan na lang ako to na business, may pag-ana na lang abroad na lang ko, may ba yan, no? Beto. So, as conclusion, bro, what is your message to aspiring entrepreneurs? What is your encouragement to them? Well, for me, ako na hatag ng mga message or guide sa mga aspiring entrepreneurs for now is learn the basics, and then get a mentor. Get a mentor kay, kumbaga, sila gay hatag sa imo nindot nga launchpad para eventually na yung sa mga business. And then, do not be afraid to commit mistakes. As long as dili lang po katong ingon nila nga life-changing mistakes. Okay, for me, katama tong sa mention ni Sir Ton, sobrahan ako ka risk taker. Wala ko'y kaning, walay basic ba? Kumbaga, ang nakita lang nako is ang ending ingato ang figures nga pwede yung potential nga ma-earn, especially sa corporate business. Kay, kumbaga, ang corporate business is a whole different beast. Dili ni siya pareha sa atong mga traditional na mga ginabuhat diri sa kaning atong andan. So, yeah, kato lang sa siguro. Alright, well, that concludes our episode, no, for this day. Daghang salamat, Sir Ton Bernardino, and of course, Bong Lamela, the founder of Moomanage. So once again, I'm Paulo Rodriguez of Aquila Software Corporation. Guys, if you have promote your businesses, go ahead. Let's start with you, brother. If you want to learn more about Moomanage, pwede nyo i-check among webpage. I mean, Facebook page, Moomanage. Moomanage. Like our Facebook page or visit our Facebook page at facebook.com @thebloomcoffee, and also our Instagram.com/@thebloomcoffee, and visit our website www.thebloomcoffee.com.ph. Alright, so once again, this is Paulo Rodriguez. Please don't forget to subscribe and like Vision to Venture or Vive. And of course, ang atuang mga sponsors, The Blooms, Coffee and Startup Space, Aquila Software Corporation, Clinics Plus, Adukasyon, Ubay-Ubay, Moomanage, of course. Yeah, and then please stay tuned and wait for the updates for our next episode. Thank you so much. Bye, guys! Bye. And cut. Good. Woo!